Ano yung pwede? Hindi ko kasi nakuha yung ano eh. Yung mga bata-bata natin. Ay, pakihawak mga anak ko. Magsasalita lang ako. Bibidyo lang ako. Okay. Oh, ganito ha. Para may alam kayo. Oh, makinig tayo dito! Kaya nga, wala. Ito ay galing sa Executive Order bilang 152 taong 2002, Section 3F. Ang demolisyon ay ang pagtitibag ng lokal na pamahalaan o ang sinumang otorisadong ahensya ng gobyerno ng mga struktura sa lugar na sakop ng clearing. Section 3 ng Implementing Guidelines sa Executive Order. Ano ang polisiya ng gobyerno hingil sa eviction o demolition? Yung eviction, yung pag-aalis sa inyo doon sa loob ng mga struktura. Yun ang eviction. Pag demolition, totally na ide-demolish yung building at saka kayo paalisin. 27,000 hectares. Ayon sa ating saligang batas, Section 10, Article 13, hindi patatalsikin ang mga naninirahan at hindi titibagin ang mga gusaling bahay ng mga maralitang tagalungsod at mga maralita sa kanayunan. Maliban na lamang kung ito ay alinsunod sa batas at isang makatarungan at makataong pamamaraan. Anong batas ang sumasaklaw sa eviction at demolition? Ang batas sa pagpapaunlad ng kalunsuran at pabahay, Urban Development and Housing Act. Batas. ODHA. O Batas Republika bilang 7279. Ito yon. Higit sa lahat, ang Section 28 ang nagtatakda ng mga tuntunin sa eviction at demolisyon. Dagdag rito, mayroong iba't ibang executive orders, halimbawa EO 152 taong 2002. At kanilang mga kalakip na mga implementing guidelines, rules o regulations at mga circular, halimbawa OCA. Circular bilang 72-2003 na inilathala ng paman o panglubos na maabot ang mga mithiin ng ODHA. Hindi abot ni Kapitan, hindi abot ni Mayor, hindi abot ni Rani, Konsilor, kundi ang ODHA. May bisa ba ang EO 152 at ang mga IRR nito or internal IRR is internal regulations, rules and regulations. Nito alinsunod sa ODHA, LGC at prinsipyo ng devolution. Oo, nagmumula ang bisa ng nasabing payag sa kapangyarihan ng Pangulo na pangasiwaan ang lokal na gobyerno upang masiguro na ang batas ay nasusunod. Ayon na rin sa doktrina ng qualified political agency. Abiso sa mga apektadong residente, 30 araw bago ang takdang petsa ng eviction o demolition. Nasunod ba yon? Hindi. Sapat na konsultasyon o pagsasangguni ukol sa paglipat ng mga apektadong residente. Kasama ang mga kinatawan ng pamilyang manilipat at ng mga komunidad na kanilang lilipatan. Sapat na lugar na mapaglilipatan pansamantalaman o permanente. Dapat na naroon sa takdang oras ng eviction, demolition ang mga lokal na pinuno o ang kanilang mga kinatawan. Sapat na pampakilala sa lahat ng mga lalaok sa eviction at demolition. Number 6. Pagsasagawa ng eviction, demolition sa loob ng oras pang-opisina mula Lunes hanggang Biyernes lamang. Kailan kayo dinomelisyon? Okay. At kapag maganda ang panahon, maliban na lamang kung papayag ang mga residente. Sa ilalim ng implementing guidelines ng EO 152 taong 2000, ang mga sumusunod ng uri ng eviction at demolition. Merong kautosan ng korte, judicial court order. Sa pamamagitan, makinig muna kayo, para meron kayong alam, para di kayo may scam. Sa pamamagitan ng kautosan na pinalabas ng isang korteng may sakop sa lugar, walang kautosan ng korte. Extrajudicial, ibig sabihin, walang kautosan ng korte. Hindi kinakailangan ng utos ng korte at patungkol sa mga kapuspalad at walang tirang mamamayan at sa kanilang mga tinutuloyensa sa mga dahilan. Mapanganib na lugar. Mapanganib ba rito? Hindi. Mapanganib. Bakit? Umaakyat ang mga buhaya. Mga pampublikong lugar. Publiko ba ito? Sinabi dun, private. Sa notice, private. May paglabag o wala?
Sa lugar na may itatayo yung proyekto pampubliko na may sapat na pondo at agad nasisimulan. O meron bang agad-agad nasisimulan po? Summary. Ang kagyat na pagtanggal at pagtitibag ng lokal na gobyerno autorisadong ahensya ng mga estruktura. Sa ilalim ng EO 152, ang lupon ng Pangulo para sa Maralitang Tagalunsod, Presidential Commission for the Urban Poor, dapat na niya dyan. Ang magsisilbing soul clearing house o natatanging ahensya ng gobyerno na magpapatakbo ng demolisyon at eviction. PCU. Sapagkat ang lokal na gobyerno ang pangunahing tagapagganap ng UDHA. Nang itinalaga ng EO 152 ang PCUP bilang soul clearing house, lalong pinagtibay ang papel ng PCUP bilang nangangasiwa sa mga eviction at demolisyon. Pang-anim, ano ang tuntunin ng UDHA ukol sa eviction at demolition? Ayon sa Section 28 ng UDHA, ang pagpapatalsik ng mga naninirahan at pagtitibag sa mga gusaring bahay hanggat sa maari ay iiwasan. Hanggat maari. Meron pa mga exception dito? Meron. May mga pagkakataon na pinahintulutan ang eviction at demolisyon kapag naninirahan sa mga mapanganib na lugar tulad ng mga estero, sa tabi ng riles, mga tambakan ng basura, tabing ilog,